Tayo po'y manalangin mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Mapagpala namin ang mga o Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mabanal sa pangalan ni Jesus. Narito kami o Diyos, patuloy ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan. At narito kami nagpapaabot ng walang hanggang pag-upuri, pagkapasalamat sa paglangis sa bawat yugto na panambahan sa araw ito sa mga papuring awitin, ang bahagi ng mga patutuo, lalo-lalo pagkilos mo sa aming kalagitnaan, O Diyos, sa magitan ng banal na Espiritu. At this point, O God, through the leading prayer of our beloved normal evangelist, Pastor Wallace Tad Almeida, the prophet of God, our beloved normal stand Pastor Lynn Almeida, the beloved Mama Dea, the beloved Almeida family, muli, O Diyos, paintulutan mo bang lingkod ng salita. Ito'y aking may payag na may pag-ibig at kasama ko pangyarihan. Lagi sabi salita mo, abang lingkod, O Diyos, alas yung mahadlang sa aming kalagitnaan. Demons of destruction, of possessed spirit, out of the powers of darkness, I command you, because out the proofs that I bind you in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y makakaupo ng mga minamahal. First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God, and there is Jesus, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace, and the Creator of the universe. Ating palapakan ang ating pinakamalapit ng Jesus, mga inmahal. I give the full honor and respect to our beloved parents of the Lord, who remember and cherish the blessed preachings and teachings of our beloved normal evangelist, Pastor Wallace Tad Almeida, the man of God and prophet of our loving God, our beloved normal assistant Pastor Lynn Almeida, beloved Mama Dea. Greetings to beloved Almeida family, beloved workers, preachers, ordained preacher, beloved brethren. A pleasant afternoon to everyone. Sa lahat ng ating mga webcast viewers, lahat ng mga umantabay ng ating banalagwain dito sa Central Visayas. Purihin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. At tayo po ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal, atin na pong buksan. Basahin po natin ang ating banal na kasulatan from the book of Psalms, chapter 125, verse 1. From the book of Psalms, chapter 125, verse 1. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. Ito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 125, ang talatay 1. Sila nagtitiwala sa Panginoon ay parang bundok ng Sion, na hindi maaaring makilos, kundi nananatili magpakailanman. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. Amen. Kaya, tayo ay magtiwala sa Diyos. Tayo ay magtiwala sa mahal na Panginoon. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pag ikaw ay magtiwala sa Diyos, sumampalataya sa mahal na Panginoon, umasa sa Diyos, amen. Hindi ka matitinag, sabi ng banal na kasulatan, hindi ka maaring makilos, sabi ng banal na kasulatan, kundi ikaw, tayo ay mananatili magpakailanman. Amen? Amen? Ibig sabihin, mga minimal, iasa mo ang iyong buhay sa Diyos. Amen? Iasa mo ang iyong buong buhay sa Diyos. Buong pusong pag-asa. Amen? Buong pusong paniniwala. Matibay na paniniwala. Amen. Na ang Diyos ay mabuti, may kakayahan at tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Pusong pag-asa, matibay na paniniwala, hindi natitinag. Amen. Hindi umuurong sa paglilingkod sa malapay noon. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Hindi tumitigil sa pagdalo sa gawain. Amen. Patuloy sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord.
tulad ng pagtitiwala ng isang bata sa kanyang magulang na aalagaan siya. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng mga minamahal. Ganon din ang pagtitiwala natin sa Diyos. Amen. Ang pagtitiwala ay nangangailangan ito ng pagsunod sa kanyang kalooban at mga utos kahit hindi natin lubos na maunawaan ang mga pangyayari. Amen po ba mga minamahal? Pagtitiwala na may plano ang Diyos para sa iyo kahit na nararanasan mo ang matinding pagsubok. Katulad ngayon, mga minamahal. Amen? Mga pangyayari sa ating lugar dito sa Cebu, mga minamahal, baga parang wala na yatang katapusan. Amen. Pagkatapos nung lindol, maraming nawala ng tahanan. Yung mga kabuhayan nila, nawala rin. Apektado. Kanilang kabuhayan. At hindi lang yun, maraming nawala ng buhay. Amen? Hindi pa nga nakakabangon yung ating mga kababayan, mga minamahal. Yun. Dumating na naman yung Typhoon Tino. Amen. At maraming namatay, mga minamahal. Nawala yung mga tahanan, kabuhayan, mas matindi yung katatapos sa bagyo. Amen. At ngayon, may coming na naman na super typhoon. Paano na yan? Amen. Na, kumbaga, malakas. Kita mo ang panahon ngayon, mga minamahal, yung mga bagyo, palakas ng palakas. Yung lindo, yung linog, palakas ng palakas. Diba? Kung wala ka sa Diyos, wala talagang magagawa ang tao kung wala ang malapay noon. Hindi mo malaman kung anong gagawin. Imagine sa kanilang pamilya, mga minamahal, kanya mga loved ones, 13 sila, ang nawala, 11. Grabe mga minamahal, talagang nakakalungkot yung mga pangyayari. Amen. Pero, iba tayo. Dahil may Diyos tayo na pinaglilingkuran. Amen. Sabi nila, yung bagyo daw ngayon, yung coming na bagyo na uwan, halos buong Pilipinas daw mga minamahal tinatakpan. Napakalawak na kanyang nasasakop, mga minamahal. Ngayon nga kahapon pa, signal number 1 na sa parting North Cebu. Sa ibang parte ng Central Visayas, signal number 1 na. Amen. Hallelujah. Kung gaano kalawak yung sinasabi nilang Typhoon Uwan, pero mas malawak yung ating Diyos. Mas malaki yung ating pinakamalapay noon. Kung may sinasabi silang may darating na lindol na kinatakutan na sinasabi nilang the big one, mas our God is bigger than the big one. Oh, hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah. Kaya mga minamahal, tayo ay umasa sa malapay noon. Even, buong pagtitiwala sa ating mabait na Diyos. Amen. Ang magtiwala sa Panginoon ay isang panawagan na ang Diyos ay magiging gabay, tagapagtanggol, at tagapaglaan mo
sa bawat bahagi ng iyong buhay. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Ganon ang pagtitiwala sa malapay noon. Amen. Kapag ikaw ay nagtitiwala sa ating mabait na Diyos, amen, nababawasan ang iyong labis na pag-aalala. Amen po ba, mga minamahal? Amen. Takot. Dahil alam mong may mas mataas na kapangyarihan na gumagabay at nag-iingat sa iyo. Nag-iingat sa atin. Nag-iingat sa lahat ng buong pusong nagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Ito ay nagdudulot ng panloob na kapayapaan. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Magiging mapayapa ka. Amen. Dahil ang ating Diyos ay prinsipe ng kapayapaan. Oh, hallelujah. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen. Minsan may mga pangyayari na hindi natin maunawaan. Bakit ganito? Bakit ganito? Amen. Hallelujah. Ngunit, kung babasahin mo ang banal na kasulatan, pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, sumusunod sa kalooban ng malapay noon, mga minamahal, lahat ng bagay ay hawak ng malapay noon. Di po ba? Amen. Walang bagay na hindi mangyayari kung hindi pinahihintulutan ng ating pinakamalapay noon. Amen po ba, mga minamahal? Amen. Di kayo maka-amen, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ano man ang may mga pangyayari man sa atin, kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, yan ay pinahintulot ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Ang iniisip ng malapay noon, sabi ng banal na kasulatan, dito po tayo sa Jeremiah chapter 29, verse 11. From the book of Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 29, ang talatay 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Amen. Ang iniisip ng Diyos para sa iyo, hindi kasamaan, kundi, sabi ng banal na kasulatan, ang iniisip ng Diyos para sa iyo ay kapayapaan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Not of evil, to give you an expected end. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, mga minamahal, mas maganda yung plan ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, nagtitiwala ka sa mahal na Panginoon, may inilaan ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus na mas the best para sa iyo. Para sa atin. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Kung may mga pangyayari man na hindi natin maunawaan, ito ay niloob ng mahal na Panginoon. Amen. Anong sabi mga minamahal ng banal na kasulatan from the book of Romans chapter 8 verse 28? From the Epistle of Paul to the Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, talatay 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nakakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisibig sa Diyos
at sa makatwid bagay niyang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Amen. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Amen. Nagkakalakip-lakip, sabi ng banal na kasulatan, na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Para sa ating ikabubuti. Akala mo, mapapasama ka na. Mapapahama ka, hindi. Amen. Ang iniisip ng Diyos para sa kanyang mga anak ay maging mabuti. Kapayapaan, hindi kasamaan. Amen. Ulitin ko, kung mayroon man mga pangyayari na hindi natin maintindihan, amen, hindi minsan hindi natin maunawaan. Pero sa pagpapatuloy mo sa paglilingkod sa Diyos, maunawaan mo dahil ang dulo niyan ay pagpapala. Amen. May plano ang Diyos. Diba? Oh. Isang halimbawa, mga minamahal. Bakit tayo napunta rito sa San Fernando? Diba? Ito lang, mga minamahal. Kahit kami, mga manggagawa, hindi namin inaakala, mga minamahal, na tayo ay mapapaalis dun sa, ano yung pinanggalingan natin? Tabulok. Amen. Para sa amin, mga minamahal, kahit sa inyo, mga kapatiran, mga minamahal, kumbaga, nakapabor na tayo, pabor sa atin doon, dahil yung ating mga kapitbahay doon, kumbaga, naging kaibigan na natin, mga minamahal. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Malapit sa palengke, sa merkado. Amen. Malakad lang. Pupunta ka ng palengke, malakad lang, maminmal, napakalapit sa highway. Pero, unexpected na mga pangyayari, mga minamahal. Nung sinabi ng may-ari na umalis na kayo rito dahil may bayar na. Ang lupang ito, may bayar na. So, no choice, mga minamahal. No choice, kundi nag-give way tayo. Noong mga panahon na yun, parang nakakalungkot, mga minamahal. Nakakalungkot. Sa dami ng mga manggagawa, hindi mo alam kung saan ilalagay. Amen? Buti kung meron tayong malaking pera na nakapundo. Wala. Puro ang ating mga pagpapala nandun sa Panginoon. Tayo ay umaasa lamang sa Panginoon. Nagtitiwala, sumasampalataya sa ating mabait na Diyos. Dahil siyang ating great provider, mga minamahal. Di ba? Oh. Ano ang nangyari, mga minamahal? Dinala tayo dito. Napunta tayo dito. Amen. Unexpected, mga minamahal, na ito ngayon ang magiging kalalabasan. Ito ang naging magandang resulta. Bakit tayo inalis ng Panginoon doon, mga minamahal? Dahil meron palang trahedya na mangyayari, mga minamahal. Yun na, naunawaan natin. Amen. Kaya pala tayo pinaalis ng Panginoon doon na parang hindi natin maunawaan at para sa atin napakalaking pagsubok. Amen. Hindi basta-basta na pagsubok, mga minamahal. Dahil sa aming mga magagawa, hindi namin alam kung anong mangyayari sa amin, saan kami pupunta, saan kami pupulutin. Subalit, hallelujah, ang Diyos, mga minamahal, ay may pinakamagandang inalaan na mga pagpapala para sa iyo, para sa akin, para sa atin, kung tayo ay susunod lamang sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoong Diyos, kung tayo ay buong puso na magtitiwala sa sampalataya na sa Diyos, lahat ay magagawa
ginagawa ng ating pinakamahal na Panginoon. Kung sa tao, napakahirap na mangyari, mga minamahal. Subalit sa Diyos, palaging mangyayari, 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 mangyayari ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Karoon ng lunok, karoon ng Typhoon Tino, na wash out yung mga bahay doon. Amen. Kung noong mga time na yun, mga minamahal, ay yung ordinaryong ulan lang, dahil yung chapel natin, yung kalagitnaan nun, may drainage doon, papunta doon sa Mananga. Papunta sa Mananga. So pag napuno na yung tubig doon sa kanal, lumalabas doon sa chapel natin. Kaya yung chapel, bumabaha, mga minamahal. Ordinaryong ulan lang yun. How much more pag kayong buong maghapon, buong araw, buong gabi ay talagang babaha yung lugar na yun, mga minamahal. Amen. Sa aming mga magagawa, yung quarter namin, noon, pag umuulan din sa quarter namin dahil yung aming quarter, butas-butas yung bubong. Amen. Yung aming higaan na papag, tamang-tama lang kaming pamilya. Yung higaan namin, yun din yung aming kinakainan. Pag umulan, halimbawa walang tigil ang ulan, yung kanal na nandun sa malapit sa amin, umaapaw yung tubig at punta doon sa silong ng aming hinihigaan. Maghapon, halos magdamag akong ililimasin ko yung tubig, mga minamahal. Sabi ko, kailan kaya matatapos to, mga minamahal? Pag uminit, grabe naman kainit yung quarter namin. Amen. Pero may inilaan pala na pagpapala ang ating pinakamalapay Panginoon. The best na pagpapala. Dahil ngayon, amen, ang ating bahay-sambahan ay naka-tiles na. Amen! Hallelujah! Hindi na tayo mapupunta kung saan-saan, mga minamahal, dahil ito ay pag-aari na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ay sariling atin na, mga minamahal. At imagine, mga minamahal, ang nasa isip ko ay yung simpleng, simpleng quarter lang. Katulad doon sa Tabunok. Mga minamahal, the best talaga, mga minamahal, yung plano ng Diyos para sa iyo. Dahil ngayon, pag umulan man, hindi na kami bababasa. Amen! Makakatulog na mahimbing, maliban kung tag-araw dahil mainit. So, pag mainit yung quarter namin. Isang minuto pa lang, papawis na ka ng maliligo ko na sa pawis dahil grabe kainit. Pero, ang importante, mga minamahal, ay hindi na kami nababasa ng ulan. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen po ba, mga minamahal? Amen! Yun ang iniisip ng mahal na Panginoon. Ang pinaplano ng Diyos para sa iyo, amen, ay kapayapaan. Amen, hindi kapahamakan. Hindi kasiraan mo, kundi pagpapala ang ipinaplano ng Diyos para sa iyo. Ang atin lang. Susundin natin ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Gaganapin natin kung ano ang ninanais ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo ay buong puso na magtiwala sa Diyos. Pati hindi kayo maka-amen, mga minamahal. Yung nag-amen lang yun yung nakakaunawa. Siyempre yung nakaunawa, yun yung pagpapalain ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sino ang gustong pagpalain? Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Lahat tayo. Everybody say, praise the Lord. Dahil siyempre pag nag-amen ka, nagpalakpak ka, nag-response ka, mga minamahal, ikaw ay naniniwala sa salita ng Diyos. Ikaw ay sumasampalataya sa mahal na Panginoon.
na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na mapagpala. Diyos na nag-iingat, mga minamahal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Lahat ay magagawa ng ating pinakamalapay noon. Amen po ba, mga minamahal? Dito tayo, mga minamahal, sa Book of Ephesians, chapter 3, verse 20. From the Epistle of Paul to the Ephesians, chapter 3, verse 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 3, ang talatay 20. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hiningi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumawa sa atin. Amen. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Lahat ay magagawa ng ating pinakamalapay noon. Dahil walang imposible sa Diyos. Tingnan niyo mga minamalo, kung meron man tayong hinihingi sa malapay noon, o iniisip, mga minamahal, hallelujah, sabi ng banal na kasulatan, mas higit pa doon sa iniisip mo o hinihingi mo, ang iniisip ng Diyos, ang inilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon na pagpapala para sa iyo. Oh, palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Ganon ang Diyos ating pinaglilingkuran. Diba? Doon sa Tabunok, mga minamahal, nag-iisip na pagandahin yung chapel, ay hindi naman natin magawa dahil hindi naman sarili natin yun. Amen. Pag nagpuri tayo, nagliparan yung mga abog, yung mga alikabok. Diba? Gusto natin, nag-isip tayo, nagpaplano tayo na gumanda, eh hindi naman sarili natin yun. Hindi atin yun, mga minamahal. Pero ngayon, ito yung plano ng malapay noon na the best. Oh, hallelujah. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos na ngayon, kahit na mag-isbabling tayo, even, hallelujah, tayo ay tatalon sa pagpupuri sa malapay noon, sasayawan natin ang ating pinakamahal na Panginoon, wala nang alikabok, mga minamahal, even, dahil nakatiles na, pinagpala na tayo ng ating mabait na Diyos. Oh, hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Yan ang mga plano ng Diyos, mga pangako ng ating malapay noon. Doon sa kanyang mga anak na nagtitiwala, buong nagtitiwala sa Kanya. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Everybody say, praise the Lord. Si Joseph, bago siya naging prime minister, amen, pinagkatiwalaan ng hari ni King Pharaoh sa Egypt. Doon na-discover ang kanyang katalinuhan doon sa loob ng prisuhan, sa bilangguan. Di ba? Amen? Hallelujah. Doon siya nakilala yung kung ano ang meron ni Joseph. Amen? Pagkatapos noon, na-discover kung ano ang meron siya, kung yung kanyang katalinuhan na meron siya dahil siya ay sinasamahan ng ating pinakamalapay noon. Kaya, siya ay pinagkatiwalaan ng hari sa Egypt. Naging segundo siya sa hari ng Egypt ni King Pharaoh. Pinagkatiwalaan siya, itinaas siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen! Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay, mga minamahal. Amen. Ang Diyos ay ang may-ari ng lahat ng bagay. Sa Kanya lamang tayo magtitiwala. Nag-isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Amen. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa Book of Jeremiah, chapter 17, verse 7 to 8, mga minamahal. From the book of Jeremiah, chapter 17, verses 7 and 8. Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat shall cometh, but her leaf shall be green,
and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, ang talatay 7 hanggang 8. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siyang magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nagugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Amen. Palapakan natin ang ating babae ng Diyos, mga minmahal. Pag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, buong pusong pagtitiwala, hindi kalahati. Amen. Kundi buong puso, buong buo. Amen. Buong buo na pagtitiwala, paniniwala sa ating pinakamalapay noon. Buong buo na pag-asa sa ating pinakamalapay noon. Hindi ka lugi, kundi mapalad ka, sabi ng banal na kasulatan. Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Amen? Mapalad daw ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Ano ang magiging resulta, mga minyo, pag ikaw ay nagtiwala sa Diyos ng buong buo? Sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pag ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o paglilikat man ng pagbubunga. Amen. Makita mo yung kahoy, punong kahoy na malapit doon sa tubig, sa ilog. Amen. Palaging green, berde, kulay berde yung kanyang dahon. Amen. Hindi natutuyo, hindi nalalanta. Ito mga bulaklak na ito, mga minmahal, mamaya, wala na to. Malalanta na to. Mapapatay na to, mamamatay na to. Amen. Kaiba nung tanim na nandoon malapit sa tubig. Malapit sa ilog. Amen. Amen. Matuyo man yung kanya mga kasamahan niya, subalit malayo daw sa ilog, sila ay malalanta, mamamatay, pero yung tanim, yung pananim, mga minmahal, nandun sa tabi ng ilog, mananatili, magkaroon man ng drought, ng init, mga minmahal, hindi siya matatakot, hindi mababalisa, mga minmahal, at sa kapanahunan, sabi ng banal na kasulatan, siya ay patuloy na mamumunga. Palapakan natin ang ating babae na Diyos. Ganon na ganon sa paglilingkod sa mga Panginoon, mga minmahal. May mga pagsubok man, may mga kahirapan, may mga problema, amen, may mga balitang nakakatakot. Katulad ngayon, ang iba, takot na takot, pero tayo, hindi tayo nababalisa, mga minmahal, dahil alam mo, may Diyos kang tinatawagan, hallelujah, ikaw ay naglilingkod sa Diyos, tapat ka na naglilingkod sa mga Panginoon, sumusunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Dumating man ang init ng pagsubok, kahirapan, mga problema, ano man yan, na mga masasamang balita na ating napapakinggan, mga minmahal, na kung wala ka sa Diyos, mamaproblema ka. Pero ikaw na nagtitiwala sa Diyos, dahil alam mo na ano man mangyari, dahil ikaw ay may Diyos na sinasandalan. Amen! Meron kang kalasag! Amen! Meron kang shield! Na walang iba ang Diyos sa mga Diyos. Hari na mga hari! Panginoon na mga Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang iba ang ating pinakamamahal na
Panginoong Heso Kristo. Mananatili ka. Mananatili ka! Hindi ka matitinag! Amen! Hallelujah! Hanggang sa pagbabalik ng Diyos! Gagawin mo lang ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit ang karamihan nangangamba, takot na takot, wala sa Diyos. Amen? Hindi nila naranasan yung ating naranasan dito. Hindi nila naranasan yung mga himala na nangyayari sa atin. Mga himala na nangyayari dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang mga imposible ay nagiging posible dahil sa Diyos. With God, all things are possible. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Hindi tayo matitinag. Last verse na po natin, mga minmahal. Nahum chapter 1 verse 7. From the book of Nahum, chapter 1, verse 7. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knoweth them that trust in him. Dito po sa aklat ng Nahum, Kapitulo 1, talatay 7. Ang Panginooy mabuti, katibayan sa karawan ng kabagabagan, at nakikilala niya yung naglalagak ng kaniyang tiwala sa Kanya. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Sino yung kanyang nakikilala? Amen! Yung nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Paano yung walang panampalataya? Paano yun? Hindi nakakilala sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, iba tayo. Amen. Iba tayo. Amen. Dahil meron tayong Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, ang Panginooy mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan. Amen. Stronghold in the day of trouble. Anong ibig sabihin ng stronghold in the day of trouble? Isang matibay na kanlungan o taguan. Amen. Taguan. Amen. Hallelujah. Sa panahon ng problema o kaguluhan. Ang stronghold ay isang matibay na kuta. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Siya ang pinagtataguan at sandigan na hindi magigiba. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. The day of trouble, araw ng kaguluhan. Amen. Ito ay tumutukoy, mga minamahal, sa mga pagkakataon sa buhay kung saan tayo ay dumaraan sa paghihirap, kalungkutan, panganib, krisis, amen, o matinding pagsubok. Ibig sabihin, ang Panginoon ay nagbibigay ng pangako at pag-asa na kapag dumarating ang mga problema at kaguluhan sa ating buhay, ang Diyos ay nananatiling isang matatag at maaasahan. Kublihan ang sinumang nagtitiwala at lumalapit sa Kanya ay makakahanap ng kapayapaan, proteksyon sa gitna ng unos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Ito yung pangako ng ating pinakamalapay noon. Amen. Ang ating ginagawa, nakikita ng Diyos. Kilala tayo ng ating pinakamalapay noon. Kilala ka ng ating pinakamalapay noon dahil ikaw ay anak ng Diyos. Meron bang ama? Meron bang ina? Siguro, bibihira na yung kanyang anak pinababayaan. Bibihira siguro. Meron pero bibihira. Amen. Ang ating malapay noon, hallelujah, siya ang Diyos nag-aaruga sa atin. Siya ang Diyos nag-iingat sa atin. Nangako ang malapay noon
na sa oras, sa panahon ng kabagabagan, meron tayong Diyos na malalapitan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Meron tayong Diyos na matataguan. Hindi ka matitinag. Amen. Mananatili ka sa iyong kinalalagyan. Mananatili ka sa paglilingkod sa malapay noon. At hanggang sa pagbabalik na ng ating pinakamalapay noon upang tayo ay kukunin na ng ating pinakamalapay noon. Dadalhin na ng ating mabait na Diyos doon sa kanyang kaharian. Ikaw at tayo doon ay maghahari na tayo magpakailan-kailan pa man. Wala ng lindol doon, wala ng bagyo, wala ng typhoon Tino, amen, wala ng typhoon na Uwan, amen. Nandun yung tinatawag na fullness of blessing, fullness of joy. Oh, hallelujah, palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, wala na tayong oras, ating awitan ang ating pinakamalapay noon, mga minamahal. Lakas. Sa aking paglakad sa lanas ng buhay, hirapin pagsubok aking naranasan, kahit kalukuhan ng iyong nararamdaman, ang iyong mga mata ay puno ng kaluluhan, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi parananas ng lahat ng tao. Kapag ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ang pagsubok, lakas niya'y sasayon. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kailan man ng iyong dinadala. Paligid mo man ay lipusan ng kadiliman, lakas niya'y sasayuran kung tatawagin mo siya. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, praise the Lord, Jesus, na lahat ng tao. Purihin natin mga pinipala ng ating sabay natin ang ating mabait na Diyos upang tayo ay mapunuan ng kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Aming mahal, we need the Spirit of God.
Diyos ng kadiliman, lakas niya'y sasayo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinanas mo, na hindi ba dinanas ng lahat ng tao. Pagkakalang Diyos ng iyong sa kanyang anak, pagdating ng pagsubok, lakas sa iyo. Pagkat wala ng pagsubok na dinanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Ang Diyos naman ang Diyos ngayon pa na. Lakas tayo sa iyo. Pagkat wala ng pagsubok na dinanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas siya sa iyo. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas siya sa iyo. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya sa iyo. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Silang nagtitiwala sa Panginoon ay parang bundok ng Siyon na hindi maaring makilos, kundi mananatili magpakailan pa man. Amen. Palapakan natin ating babae na Diyos, mga minamahal. Ating mga bisita, inyong dawato ng atong Ginoo, mga minamahal. Ang kaluwasan ay urgent. Madalian. Kita niyo yung panahon ngayon, mga minamahal. Wala sila magnahom na ingon ana mahitabo. Kaya sabi ng ating beloved pastor, the greatest matter of importance is the salvation of our souls. And it is urgent. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his whole soul? Amen? Na yung mga dato, mayaman, mga bahay nila, hapit mag 100 million. Amen? Pero sa isang iglap, sa isang kisap mata, na wash out yung 65 million. Amen? Meron tayong kapatiran doon sa Liloan, patuto ng ating kapatiran, habang rumaraga sa yung sulog, yung baha, mga minamahal. Sabi ng mga silingan, kapitbahay, ato ta sa Jesus Miracle Crusade, kay nasayod ta, ng ilang Diyos na gilagaran buhi, aron maluwas kita. Ang balay sa atong kaigsuunan, gamay lang, gamay ra, ang kaigsuun ko. Kita mo na, ang Krisyano mainit, nakikita ng mga tao na ang Diyos, sinasamahan tayo ng malapay noon. Imagine, kumbinsin yung mga kapitbahay, ando ta sa mga taga-Jesus Miracle Crusade, kay tinuod ang Diyos nila, dito, maluwas kita. Tinuod, mga kaigsuun ko, pag silong nila, pag evacuate nila, dito sa balay sa atong kaigsuunan, mga minmahal, natapos ang unos, sila wala maunsa, giampingan sa Ginoo. Naida ko na balay na dalawang palapag, malaki.
habang kasagsagan ng baha, mga minamahal, may lumulutang na yung, tawag ito yung van o yung kargahan ng, tawag doon, yung malaking 10-wheelers, mga minamahal. Amen. Na may yung kinakargahan ng mga sakyan, mga minamahal. Dahil sa lakas ng current, mga minamahal. Yung 10-wheelers na yun, mga minamahal, inanod, tinamaan yung bahay na napakalaki. Inanod yung bahay. Pero yung bahay ng kapatiran natin na napakaliit lang, giampingan sa atong Ginoo. Ang mga silingan na niadto nagsilong sa atong kapatiran, giluwas sila sa atong Ginoo. Pagkaugma, daghan nga matay. Matod pa sa atong mga kaigsoon dito, hangtod karon mga minamahal. Maagi ka dito sa may parting liluan, agi ka sa highway, mga minamahal, lain ang imong maamoy ba? Di masabtan kung patay na mga tao, mga hayop, mga minamahal. Ingunan na ang sitwasyon. Pero salamat sa atong Ginoo. Kay kita, na ay Diyos na galagaran. Na ay Diyos na mag-amping ka nato. Na ay Ginoo na magproteksyon ka nato. Sana ba sitwasyon, mga minamahal? Makikita mo ang kabutihan ng Diyos, ang pag-iingat ng ating pinagawala, Panginoon. Amen! Hallelujah! 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 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall come nigh thee. Makikita mo ang pag-iingat sa iyo ng malapay noon. Palapakan natin ang ating babait na Diyos. Pagminmahal. Amen. Kaya mga bisita, mahalaga ang kaligtasan. Dili unya. Amen. May mapalapit pa naman na super typhoon. Amen. Samantala kung nasa malapay nun ka, na kay shield, na kay yung masasandalan, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay. Nakitambing! Walay lain, kundi ang ating babait na Diyos. Inyong dawato ng atong Ginoo, ibayaw ang inyong duha kamot. Inyong kining litukon. Sunod po sa pag-ampo. Ginoong Jesus, dito ka, Ginoong Jesus, salamat Ginoo sa Ebanghelyo sa kaluwasan na akong nadunggan dining mga orasa. Ginoong Jesus, ginadawat ko ikaw nga akong manluluwas, Dios og Hari sa akong kinabuhi. Ginoong Jesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Isulat mo akong kalan sa libro sa kinabuhi. Og luwas ako Ginoo. Kauban ang akong tibok panibalay. Kini ang akong mga pag-ampo sa gamhanan pangalan ni Jesus na nasaritno. Amen. Mag-ampo kami kaninyo mga minamahal. Hallelujah. Dagang salamat Ginoo sa mga katawhan na binawat kami mo God. Ni mga orasa o Diyos. Hallelujah. Sa pangot panalangin aming beloved Paris of the Lord. Aming minamahal ginagaling Pangilista, Wulas, Tadalmeda, Beloved Mamada, na Beloved Almeida Family. Dalahin ko Diyos sa mga tumanggap sa mga oras ito. Na nawa ito ay hindi una't huli ng kanilang pagkakakilala sa iyo. Dalangin ko malapay na ito nawa ang simulain upang ikaw ay kanilang paglingkuran hanggang sa iyong pagbabalik. Patawarin mo sila sa mga pagkukulang at pagkakasala. Gawin mo po silang tunay mong anak, salita at sa gawa. O Diyos, isulat mo kalawang pangalan sa kalat ng buhay. Iligtas mo po sila. 10 ng kalamamala sa buhay. Ito po ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. May naman sa inyong mga panginanglanon. Mga minamahal, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat ang banal sa pangalan ni Jesus. Narito kami malapay noon, patuloy sumasampalataya sa iyo ng buong puso. Malapay noon, hallelujah, patuloy kami nagtitiwala sa iyong malapay noon. Sa mga sandaling ito bagong lahat, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming pagkukulang at pagkakasala.
Saan mo kami nasumpungan, saan mo kahinaan, patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Muli sa pagkatawag ito, O Diyos, ikiling mo ang iyong mga pandinig sa aming mga dalangin, O Diyos, lalong-lalo sa sitwasyong ito, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kami ay nakakarinig ng mga masamang balita, mahal na Panginoon. O Diyos, huwag mong pahintulutan na ni isa man sa amin ay mapahamak. Maging mga kabuhay ng aming kapatiran, kalang mga hayupan, mga pananim, mahal na Panginoon. Pag-ingatan mo, O Diyos, hallelujah. Balutin mo na yung kapangyarihan, mahal na Panginoon. Sa iyo kami umaasa, sa iyo kami sumasampalataya, sa iyo kami nagditiwala ng buong puso, mahal na Panginoon. Ikaw ang aming sandigan, mahal na Panginoon. O Diyos, maging aming mga beloved brethren, lahat ng aming mga webcast viewers, mahal na Panginoon. Abuti mo kalamang pangailangan, yung pagpalang kamay. O Diyos, tagpuin mo si malang kapamaraanan. Pagalingin mo kalamang karamdaman, lutasin mo kalamang mga problema, ang mga nanghihina at lupaypay. Patagin mo kalamang panampalataya, mahal na Panginoon. Lahat ng ito, O Diyos, amin lang sa iyo. Aming sinasamo sa iyo at aming inaangkin ang katugunan ng aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Inyong itapion, mga minamang, inyong tuong kamot sa inyong ulo, ang wala kakamot sa parte sa inyong lawas, at ang balatian. Inyong mention sa ngalan sa inyong balatian, at hingin lang sa gaman ng pangalan ni Jesus by faith, mga minamang. Ang pagdakilang ang bao Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, ang banal sa pangalan ni Jesus, sa dalangin aming beloved parents of the Lord, aming minamahal, ginagaling Evangelista, Welles na Dalmeda, aming beloved Mamadera, the beloved aming family, O Diyos, sa iyong makapangyarihan pangalan, sa pangalan ni Jesus, na makapangyarihan sa lahat. Sama-sama namin sinasaway, I command you right now, demons of infirmity, sicknesses and diseases, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, AIDS, I command you to cast out, cast out, cast out, cast out in the mighty name of Jesus. Sickness be healed. Problems of fires be in the mighty name of Jesus. Demons of doubt and belief cast out from them. In the mighty name of Jesus, be healed. Lord be blessed. In the mighty name of Jesus. Bilang pagtuo, panampalataya, may mahal ato ng lito ko ng hallelujah, praise the Lord, ug tulo ka bisis kauban sa paglukso. Sige, dungan ta mga minmahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Amen. Purihin ang ating pinakamalapay noon at dito po tayo nagtatapos. Maraming lahat ng pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, pagpaparangal, pagsamba, daw ko lamang sa ating buhay na Diyos, sa ating pinakamalapay na sa Kristo. At sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, tayo po muna ay kukuha ng ating special offering para sa mga pangailangan ng iglesia at lalong-lalo ngayon, batin nyo, mga patiran natin na naapektuhan ng lindol, ng bagyo, iba, walang makain, wala lahat, balik sa zero. So, kailangan natin nila ang tulong, aming mahal. Amen. Kaya, wailain magtinabangay, kundi kita. Kung natay mga special na mga, meron tayong mga pera, kumbaga. Amen. Tabangan nato at mga kaigsunan. Pag-ampo kita sa atong special offering. Dakilang ba, O Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang banal sa pangalan ni Jesus, na ito kami malapay, dumadalog sentro ng biyaya, through the leading prayer of our beloved parents in the Lord, the beloved Almeida family, malapay doon. Pagpalay mo bawat kamay na magbibigay sa hapong ito, malapay na ikaw magbalik na mga libong beses. Lakip ang iyong mga pangako, mag-isa mga kapatid na is magbigay. Subalit dahil sa kawalan, bigyan mo silang pagkakitaan na ayon sa kalooban upang sa susunod sila rin po ay maging kabahagi. Magpalain mo, O Diyos, ang bawat kamay na magbibigay sa hapong ito. Ito po ang aming sabot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At mga minamahal, patuloy po ang ating pamimigay ng mga relief goods para sa ating mga beloved brethren. Dahil marami tayong kapatiran na apektuhan ng lindol at itong bago lang, itong Bagyo Tino, sa Talisay, sa Liloan, sa parting Norte, din sa parting Asturias, at marami pang iba, mga minamahal. Sabi ng Biblia, mas bulahan ang naghahatag kaysa nagadawat. Amen? Amen? Kaya patuloy po tayo, mga minamahal, at kung mayroon kayo mga natitiripang mga pagpapala, mga minamahal, financial, kayo ay pumunta lamang sa ating information area at doon niyo po ibigay, mga minamahal, para ito ay
may ipon at patuloy po natin mga minimahal mapunuan ang mga pangailangan ng ating mga beloved brethren. Amen. Puri ng ating pinakamalapay noon. At bukas, loobin ng ating pinakamalapay noon, bibisita dito ang nag-isang anak na lalaki ng ating beloved parents in the Lord. Ang ating beloved Minister Willie James Almeida, mga minimahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon at ipag-pray natin na hindi mahadlangan sila ay matuloy bukas dito, mga minimahal. Amen. Puri ng ating mabait na Diyos. At mga minimahal, patuloy pong ating gawain dito. Every Wednesday, tayo po ay nag-start ng alas 5 ng hapon at tapos po tayo alas 9 na ng gabi. At every overnight service natin, Friday service natin, tayo po ay nag-uumpisa alas 9 ng gabi at tayo po ay natapos alas 3 na ng madaling araw. Ating Sunday service, tayo po ay nag-start ng alas 10 ng umaga at tayo ay natapos alas 4 na ng hapon. Meron tayong lehans, meron tayong counseling, amoy mga pangutana, pwede mo doon sa atong preachers area. At nagpapatuloy ang ating ang Jesus Miracle Hour. Ito po ay gabi-gabi mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ito lamang po mga minimahal at lahat ng pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagsamba para lamang sa ating Diyos na buhay, mga minimahal. At tayo po inadako na sa ating closing prayer. Narito ang ating beloved co-worker, beloved Brother Marcelo Maloya. Tayo po ay madalangin, mga minimahal. Amen. Praise the Lord. God bless po sa atong beloved Ordained Preacher Joshua Galarosa. Magampo ta mga kaigsuunan. Labing gamhanan nga amahan sa pangalan ni Ginoong Hesus, Lord. Dawata kini among hamubong pag-ampo diha kanimo Ginoo sa among temporaryong panagbulag-bulag, Ginoo. Dawata kini Lord God sa imong gingharian, Ginoo. Dungga kami. Hallelujah sa unang pag-ampo usab sa among malapastor Wilde Estrada Almeida. Salamat kayo, Ginoo. Hallelujah sa imong mga kaayo ug gugma, sa imong pagdihog nini balaan mong bulhaton gikas pagsugod hantod nini mga takna sa mga congregational singing, Lord God, ug sa mga joyful solemn ana nagalihukas among taliwala, Ginoo, sa amo usab nga mga buhing testimonyo sa mga kaigsuonan nga nagpaila nga ikaw nagauban ka namo sa matag oras, matag adlaw sa among kinabuhi nga naay mga milagro proteksyon, Ginoo, labi na aning panahon na, Lord God. Hallelujah. Lord, salamat, Ginoo, gihatagan mo kami ug mga ginikanan diha sa pagtuo, Lord God, nga nagatudlo sa insaktong sukod sa paghatag, Ginoo. Salamat usab, Ginoo, sa imong paghatag kagahom sa pagdihog mo sa mga bilabid nga mga magwawali, Ginoo, nga masabtan namo ang imong mensahe karong adlaw, Lord God. Matamis mong mga pulong nga pabuhi sa mga paninguhas kaluwasan, Ginoo, sa among temporaryong panagbulag-bulag. Ihatod mo kami sa among tagsa-tagsa ka panimalay nga walay kakulian, disgrasya, kalawidad. Pinaagi si mong balaan magagagahom nga lan akong hinasuway, ginabadlong mga babag sa among paninguhas kaluwasan, babag sa mga panalangin, cast out in Jesus' name, Jesus' name. Amen and amen. God bless you, beloved co-worker, beloved Marcelo Maloya. Magkamayan tayo, mga minamahal. Magkumustahin kita at amping mo sa inyong pagbiyahe. Pagtawid sa kalsada at sa inyong mga sakyanan, i-check ang brake bago magpatakbo, mga minamahal. Amping